Infinix Hot 50 Pro. Bakit wala pa rin nagre-review nito? 7.5 na lang to ngayon. Pero guys, yung specs niya, spectacular. Oh, PD, oh, what? Meron na siyang MediaTek Helio G100 na perfect pang gaming, 120Hz AMOLED display, 33 watts advanced flash charge, and 4-year durable battery. Now, meron na din tong 8256, and overall, yung difference lang nila ng Infinix Hot 50 Pro Plus, which is yung hype na hype, is just the curved display and yung pagiging manipis. Yun lang naman. Medyo mas mahal din yun compare dito, kaya naman, napaka-interesting nito. So, the question is, ano ba talaga yung ma-offer na tong phone na to? Well, tingnan natin dahil nga magkaroon tayo ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JN TV. Now, proceed muna tayo dito sa kanyang box. So, you get the phone. Of course, meron tayong case dito, which is jelly case po siya. Paperwork, Type-C cable, and yung kanyang 33 watts charging adapter. Yun lang naman. Hindi pa rin naglalagay ng earphones sa Infinix, pero ox na rin. Now, here is the phone. Meron tayong iba't ibang kulay dito, guys. Napakadami. Meron tayong blue, purple, black, titanium gray, and pink. So, kung anong gender mo, either blue or pink, or baka naman black, huh? Well, definitely, pwede mong pagpilian yan dito ka Infinix Hot 50 Pro. At the moment, meron lamang siyang presyong 7,500. So, isaset natin yung boundary natin dyan. Para sa akin, wala akong masyadong makikitang mga smartphone na ganito kaganda pagdating sa build quality sa ganitong mga presyuhan. As you can see here, napakaganda ng kanyang pagkaka-finish, hindi dumidikit yung ating mga fingerprint scanner and mga smudges. So, kapag kayo ay pawisan palagi katulad ko, well, definitely walang problema yan. Magiging malinis pa rin at the end of the day, etong phone na to. Pagdating sa kanyang build quality, this has a glass front, plastic back, and plastic frame. So, hindi po siya prone pagdating sa cracks kapag nahuhulog. Well, magka-crack talaga to kapag napakataas ng pagkahulog. Pero unlike the glass guys, medyo mas protected to. So, less worry. Dito sa kanyang likod, meron tayong mala Samsung na design. Kuhang-kuha talaga nila. And napaka-premium niya talaga ang hawakan. At the right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button. Dito naman sa baba, nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and yung kanyang speaker grills. And dito naman sa top, guys, meron tayong pangalawang speaker grill. And dito naman sa left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is naglalaman ng 2 SIM card plus 1 SD card. So, expandable pa rin to kahit na ang laki na ng kanyang storage. 256 gig na to. Na para sa akin, yung kanyang speaker is okay lang, hindi masyadong malakas, hindi rin mahina. Pero okay na okay to, especially kapag gusto mo ng stereo speaker since meron siyang dual speaker. Makukuha mo na yan with this phone. Now, of course, mas malakas din to compared sa mga single firing speaker. Kaya naman for me, it's a plus. Now, for its protection naman, this phone has IP54 water and dust resistance. Now, don't get me wrong, hindi mo po siya pwedeng ilublob sa tubig, but when it comes to the rain, sweats, and mga splash lang ng tubig, eh hindi talaga masisira etong phone na to. Protected na kasi to para sa mga yan. If ever nalublob nyo siya sa tubig tapos nakuha nyo naman siya kaagad, eh makakasurvive pa rin etong phone na to. Huwag nyo na talagang itry ng kusa. Masisira to. Promise. Baka pag testing ng paglubog, biglang nag-turn off, diba? Now, kung hindi nyo naman na-notice, wala po siyang fingerprint scanner na button dahil nga, andito na siya sa kanyang display. Just like the Infinix Hot 50 Pro Plus. So, para sa akin, it's innovative and futuristic na din. So, hindi ka na talaga mabe-behind pagdating sa mga futuristic na mga tech. Diba? Yung iba kasi andito pa sa likod, pero karamihan ngayon guys, andito sa power button. And this phone is na-inspired ng Samsung. And dito na nila ginawa sa kanyang display. Since AMOLED na siya. Diba? Yes guys, etong phone na to ay meron ng 6.78-inch AMOLED display with 120Hz refresh rate, 550 nits na typical brightness, and 1,800 nits na peak brightness. It's also got 1080p Full HD Plus display, kaya naman para sa akin guys, kung gusto mo na isang good display na smartphone at this price point, will definitely look at this one. Ito ay napakaganda na, napaka high quality, and the details is superb. Hindi rin malaki yung kanyang mga bezels, and overall same specs lang talaga to sa Infinix Hot 50 Pro Plus, except na lang sa curved display. As I said kanina, yung kanyang fingerprint ay nandito na rin, and also meron din siyang dynamic island dito na kinokopya yung sa iPhone. Just look at that, diba? Kung meron kang mga friends na hindi techy, will definitely
definitely, pwede mo lang sabihin na meron ka ng latest iPhone. Tapos Samsung yung likod, di ba? iSong. iSong. Na kung kayo ay mahilig mag-watch ng mga movies, videos, well definitely okay na to. With its AMOLED display, makukuha mo talaga yung deep blacks and superb colors pagdating sa panonood ng mga movies. Also, kung gusto mo naman yung high brightness talaga, well makukuha mo na yan with this phone, unlike sa mga IPS LCD. Medyo madilim kasi yon. Pero dito guys, sa AMOLED display, bright, and pwede mo na siyang gamitin under the sun. Hindi ka na mamomoblema doon. It's also big dahil nga halos 7-inch na siya, di ba? Parang akin. Yeah, boy. Kaya naman, I suggest na okay ito pang gift sa inyong mga nanay at tatay dahil nga gusto nila ng mas malaking display para mas makakita sila. And this one is the perfect phone to go. Sa mga chikiting naman, medyo makakasira talaga ito ng mata dahil nga ang laki. Nakaganon kasi sila palagi, di ba? Ang lapit. Pero yun na nga, overall, the display of this phone is pretty good. Especially for its price. Napakabilis na nito with its 120 Hz refresh rate. Kaya naman yung pag-scroll nyo sa Facebook, TikTok, and more, napakabilis na yan guys. Wala nang ma-delay yan dito kay Infinix Hot 50 Pro. So para sa akin, ox na ox. Now, pagdating naman dito sa kanyang performance guys, this phone has Android 14 built-in. Pagdating pa lang sa inyo, Android 14 na po siya. And meron din siyang one major Android update. So nag-promise na si Infinix dito na makaka-update kayo sa Android 15. Pagdating naman dito sa kanyang chipset, meron na siyang MediaTek Helio G100, 6nm processor with octa-core CPU up to 2.2 GHz, and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Now, it's the same with the Infinix Hot 50 Pro Plus na sinasabi nila na pang gaming, pang multitasking, and overall, magandang performance na smartphone. So, same na same lang yon dito sa phone na to. So, hindi masyadong hype to. I don't know why. Walang masyadong mga nag-review. Kaya naman, bakit walang nag-review? Ako pa lang. As I said kanina, na walang lag pagdating sa pag-scroll, mga ganun. It's all because of the processor. So, etong processor nito guys is pretty optimized na up to this day. Unlike sa mga older processor, hindi na masyadong nakaka-keep up. Eto, bagong-bago pa to na processor. Kaya naman, eto talaga yung karamihan na ginagamit ng mga bagong release sa mga smartphone. So, para sa akin, okay na okay pa rin tong gamitin ngayon. Although, walang masyadong upgrade to pagdating sa Helio G99. Okay pa rin yung Helio G99. Kaya naman, whether you get a smartphone na merong Helio G99 or Helio G100, almost the same lang yon. Medyo maliit lang yung difference. Pero, meron pa rin. Of course. Sa kanyang Antutu benchmark dito guys, nakakuha tayo ng 400,000 plus. And so far, okay na okay talaga etong phone na to. Na pagdating naman dito sa gaming, sa Mobile Legends, meron tayong Ultra Graphics with super refresh rate. And as you can see, napaka-smooth, napaka-playable, and wala na talagang problema yan dito sa Mobile Legends. So, kung gusto mo na mag-Mobile Legends dito sa phone na to, wala na tong problema guys. Okay na etong si Infinix Hot 50 Pro. Same na same lang sila ng Infinix Hot 50 Pro Plus. Kaya naman, kung ano yung manarinig nyo sa review ko ng Infinix Hot 50 Pro Plus when it comes to the gaming, well definitely same lang yan dito kay Infinix Hot 50 Pro. Goods na goods pa rin to. Siguro i-balance nyo lang yung expectation nyo since hindi naman to mamahaling smartphone. 7,500 lang to guys. And when it comes to dollars, almost $100 plus lang to. So napaka cheap lang nitong Infinix Hot 50 Pro. Sa atin lang to medyo mahal kasi ang poor ng ating country, rots. Medyo apektado pa kasi tayo sa inflation guys. Pero, yun na nga, okay na talaga pang gaming and performance. So, para sa akin, kung medyo nagtitipid ka, well, choose this over the Infinix Hot 50 Pro Plus. Now, when it comes to the battery naman, etong po ito ay merong 5,000 mAh battery with 33 watts of fast charging. So, kapag ginagamit natin to ng daily, habang nagmo-mobile data, around 1 day ka lang talaga dito since AMOLED yung kanyang display. Especially kapag naka-high brightness ka palagi, katulad ko. Pero, kapag nagtitipid ka naman, palagi ka lang naka-wifi, hindi ka naman talaga nag-mobile data kasi wala kang load. Same sa akin. Makakaabot ka ng up to 2 days with this one. As long as hindi ka masyadong gumagamit. Now, pagdating naman sa kanyang charging guys, around 1 hour and 15 minutes from 0 to 100%. But, yung kanyang 0 to 50% is napakabilis. 27 minutes lang. So, para sa akin, charging and battery wise, okay na okay etong si Infinix Hot 50 Pro Plus. One of the best phone that you can get at this price point. Now, for the cameras naman, okay nga ba talaga to? Since meron siyang 3 camera dito. And parang Samsung,
Well, tingnan natin. Pagdating sa kanyang specs, meron tayong 50MP main camera, 2MP depth, and isang unspecified camera. Dito naman sa kanyang selfie ay meron tayong 8MP selfie camera. Now, para sa akin guys, yung hot na series ng Infinix is not made for cameras. Ang series talaga na nagpo-focus sila sa camera is yung kanilang Note series, which is medyo mas mahal. Pero, don't get me wrong, okay pa rin naman yung mga result na nakuha ko with this phone. As you can see, medyo natural pa rin siya. Napaka-sharp din niya minsan, and okay na okay din siya pagdating sa aking skin color. Yes, so okay pala yung kanyang color reproduction dito. Although, unlike the iPhones na kapag in-upload natin, halos same na same lang yung quality, eto guys, medyo lumalabo siya ng konti. So ibang-iba talaga yung kanyang quality kapag tinitingnan natin siya sa gallery, and iba rin yung kanyang quality kapag ina-upload natin yung ating My Day and things like that. So, medyo bumababa yung quality natin dun. Pag gusto mo nang walang loss pagdating sa quality, mas magandang mag-iPhone. Kahit na anong iPhone, guys. Pero, etong phone na to, pagdating sa kanyang presyo, okay na siya when it comes to the camera. Huwag ka lang mag-expect masyado and you will be good to go. High quality na siya, superb yung kanyang color production, and even pagdating sa mga night shots, guys, decent naman yung mga nakukuha na itong phone na to. Na, pagdating naman dito sa kanyang selfie, of course, medyo lumalabo na tayo dito. Medyo low quality na siya with its 8MP. Pero yung kanyang color production is okay pa rin naman. Kuhang-kuha pa rin yung skin color ko. Depends na lang pagdating sa lighting, guys. Mas maganda to kapag nasa liwanag or merong mga natural lighting. But when it comes to the artificial lighting or yung mga ilaw natin pagdating sa gabi, mas mababa na yung quality na mabibigay netong phone na to. Now, when it comes to the video naman, etong phone to guys ay makakakuha na ng 2K at 30fps and meron din siyang 1080p at 60fps. Which is, yun yung paborito ko guys. You can also do this back camera and selfie camera. So, tara, tingnan natin. Yo guys, so this is a 1080p at 60fps using the back camera. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. And ngayon, try naman natin yung kanyang selfie. Yo guys, so eto naman yung selfie video camera ng Infinix Hot 50 Pro. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, so far, so good na yung mga video na nakuha ko using this phone, especially yung kanyang back camera, guys. So, kapag nagbablog kayo, well, mas maganda yung gamitin ng parang ganito. Especially kapag meron kayong mga stabilizer, just like the Insta360 Flow 2 Pro. Parang mas mahal pa ata to dito. Pero yun na nga, gamitin nyo na lang yung kanyang back camera guys. Mas maganda yung mga video na makukuha ninyo using the back camera. Now, overall, i-recommend ko ba etong si Infinix Hot 50 Pro Plus? Well, yes na yes. Especially yung kanyang display na parang iPhone guys, diba? Parang mas maganda pa siya sa iPhone ko ah. Mas malaki, mas manipis. Wow. Meron na din siyang magandang processor, malaking battery, and mabilis na charging. And malaki na rin yung kanyang storage and RAM. So para sa akin, recommended ko na to kung makukuha nyo sa presyong 7,500. So that's pretty much it. I'm JP and this is JT TV. If nag-enjoy ka sa video to, well definitely don't forget to subscribe and hit that notification bell dahil nga marami tayong reviews na paparating. So that's it. I'm JP. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.